As we all know that internship that's the time we're in so very hard, no? Kasi karamihan sa mga intern, not just only in Bible school but in a secular, na daghan jud nga failure sa internship. So pasalamat na lang mo nga nag-survive mo. Kami sa mo out of 9 man mi. 9 sa mo nga batch under gihapon ni Sir Marshall and Sir Galvis ninyo. Tulo rami nag-survive and the rest of our classmate is wala. Pero nagpadayon sila sa ilahang mga local churches. Then, since nakahuman si Kevin, nakahuman si Vince, si Nixon, nakahuman po si Kling Kling, so congratulations. No? Even wala man nato naabtan, di unsa mo ni Pastor Tongga sa pag-orient before mo gi-deploy. Pero we hoping na ano jud ta, na umol jud ta guys. So in this afternoon, not just only for our outgoing interns, but it is just for all. Pero we focus only on the guidelines. So these guidelines is approved by our director and of course our national director, Pastor Alan. Not for the purpose na kumbaga hiktan mo na mo. Kaya diha man yung tatanan nangagi. So kami nga naa sa inyohang sa babaw, mga pastor mantanan. So nakaagi po ni sila, labi na ang atong mga banggiitan nga mga magtutudlo, no? So naadyo nila, kaya ang experience man, the more nga daghang experience, sabi nila, experience is the best teacher, no? Okay. So one is, siyempre hindi kayo ma-enter kung wala mo nagsugod sa sinugdanan. So sa inyong naibawan, ganing bago mga tungalan, nga mo sa part nga nag-struggle ta, kitang tanan, in the name sa ato ang kausa sa atong grupo sa United Fundamental Grace. So naka-experience pud mo unsa ang kalisod when it comes to decision making. So kumbaga kamo nga mga batch ang naa sa pioneering. Sa pagbulag sa Things to Commission, ang katong naa sa sila ni Pastor Leo Acohido, sila itong time. So karon naabtan man mo nga kamo pod, no? So pasalamatan namo nga bisan sa pa sa inyo nga una-una, naka-decide mo kung asa ang inyo nga pabilinan nga ngalan. Okay? So number 1 is your internship. Una si Vincent and for Blisa. Pero sa mga humana, inyo pong i-recall unsay inyong mga accomplishment sa time nga naamo sa inyong internship. Okay? Kay sa bago nga curriculum na patay ka-implement nga research prior i-intern. So dili na mo maka-apply ani since ang mga subjects nga gikan ni Pastor Tungga wala man nato na apply pa. So sa bago nga curriculum by school year 2026-2027, next school year amo na siya nga ma-implement. Okay? So period of internship. Pila inyong period? 9 months. 9 months. Ganong 9 months kay? 9. Ha? Unsa may rason nganong 9? Ambot. Bali naman. Ha? United. Oh. Dili Kay kay United na, 9 na. Fundamental Wala pa man 9 months United man Ten man ako mo ah. 9 man. Ten mo ah. 9 months daw lang. 9 daw So kay kung ano. 10 ka, Ten nine mo. sila, dili mo pareha eskwelahan. Ten ako aman. Ay naano man ka na late kumbaga Sir, pila gani gyud ang Itaas na lang ka. kuan before? 9 man guna sa uban ng mga kuan. Nakon mo to 9. 9, 10, 9. Karon murag pin matingali ang. Sis. Saan sa sir? Sa Iwan na siguro nila. 9 man. ilaha. Ang say mo ha. Yato na lang ikuan. Ang focus na to sa ato 9. Ay naamantay Kasama ikuan. ten mo ah. So we will be discussing the periods. So period of internship is 9. So the intern should undergo 9 months in the church consecutive. So why 9 months? 9 months is equivalent into 1 year. Kasi
in the whole year, in a year, we have 2 semester. Kaya sa 2 semester, we will be having our 4 months for first sem and 4 months for second semester, including your 2 weeks vacation 1 month. for after the first semester and after the second semester. So giad tong 2 ka semana o ang 2 ka semana plus ang 4 months sa internship, 4 months sa first sem and 4 months sa second sem. So 8 plus 2 weeks is 1 month. So muna ato ang nahulog siya nga 9 months. Is equivalent to 1 year. So ang 1 year, ang inyuhang units is 12 units. So your internship or your practicum is 12 units. Okay? So the intern should undergo 9 months in the church consecutive. So when we say consecutive is straight, pasunod. So dili pwede na 4 months ka, then stop sa ka, then aming kaasunod na pud nako tuig tapuson kay naa naman ko nakuha na 4 months. Lanindot na. So dili pwede. So consecutive. Consecutive. So halimbawa, i-deploy mo og April. Ang imong gibasihan sa time nga napata dito, i-deploy mo og April. So May, June, July, August, September, October, November, December, January. Reason nga nag-ingon ka nga January, humana ka. So 9 months. Sakto ra. Okay. So consecutive to. Okay. So consecutive straight. Dili pwede nga muli sa 7 Vincent sa Negros, 5 months, then after, padayono na puti mo. Okay? Ay, niundang dai ko ato. Katong sa ano, di ba? Karibungan ko. Nilakaw ko muna yung panangin. Niyuli kong Negros ba? One week. i-drop uli ka pa ni yung Pastor uli na Tongga. good. One week. Oh, niyuli ko Negros. Tagalito dyan One siya. week. Pero matingala ta, nga taga Palawan man ka, anong sa Negros ka ni uli. Luludol man, doon. Okay, so 9 months. Sabtan. Narito yung balay. Okay, in case of physically unfit. When you say physically unfit, kanang ang atong lawas, sugo sa lawas. Ano? Joke lang. Nakay sakit. Terminal. Nga kanang feel nimo nga di na jud makaya. That is physically unfit. So, provision is applied. Provision is applied. Naatay kailangan nga basis. Halimbawa, severe illness. Kanang mura kag nangandoy na kag langit. Aw, lagi. So, i-apply na to na siya nga tugutan ka nga muuli. Pero kung nagpa-check up lang ka, dayon ang imong sakit kay murarag kanang layo ra sa tinai, then mo imong rason. Naamang ko na, niuli ko kay lain kay akong lawas dito, lain akong paminaw. Na wala tay basis, so dili siya valid. No? Nga makaingon ta nga physically unfit. Okay? So naadyo tayo prohiba. Na nagsakita, yan pwede ta maka-uli. Okay, Makaalit next. ko. Emotionally unstable. So kaning emotionally unstable, dili lang ni siya sa mga interns, sa mga naa sa work, seaman. Di ba? Kung ang seaman, naaman yun na sila yung medical, either they will advise to work, fit to work or not. Kay kung ang ato ang pagbati, dili gani stable, dako jud ang possibility nga naa-joy may tabo. Sa mga seaman, moabak sa dagat, mamatay. Dako ang risko sa kumpanya. So sa inyo although it is more focused on spiritual, but we have also our emotionally stable. Ano man na emotionally stable, halimbawa, si Lisa, di man yun nato mapugnan, nga naamang yun kay uyab, wala pa ka ni-enter sa Bible School. Hala. Nabulagan ka. Nakita ka na mo, nganing saka-saka na kadiya sa ato. So, Birahon ang tagkugo. maano na mo nga, dayon, magsige na lang tag pang hinungtok. Nga na. So, possible na ay there's something wrong, no? Or whatever the reason kanong nga naingana na ta during sa ato ang internship. Nakita ta sa membro kasi pasipa na tagbato lata ingani. So pwede na siya nato makuha ang base. Ingon sila Pastor Brian, tawag sila si Lisa diri pastor ba kay ingani na. So amo mong muduol mi sa church. Kanta ko investigation na papauli unsa, no? Papahulayon sa
Kay mag-suffer man ang mga member. Okay? So ano na? Emotionally unstable. So mubalik lang o okay na. No? Next is family matters. The family matters including burials, kung natay namat yan, direct family. Siyempre, Let the saktan dead naman na nato. bury itself. Accidentally or mga any circumstances na wala nato nahibawan related, so pwede po ta mo tugot na mo uli. Kasi ang ato is consecutive month. Okay? So mao to ang ato nga period of internship. So 9 months consecutive. Karon namay pangutana sa period. Wala pa. O, sige. Pumunta. So the responsibilities of the interns. Sa inyong nakita, ang gipabalo ng Pastor Tungga ninyo, tagas kayo. Naaman mo ano, di ba? Interns responsibility. So nahatagan mo ato, wala? Wala. kita. Wala Okay. kita. Wala may kiyatagan yun. Basi kita dito mag-intern ba? Ingon siya nga, wala daw siya nakautang, pero siya ang giutangan. Okay. So responsibilities of the intern. So we have 3 brackets. No? We have 2 brackets lang in the responsibilities. So sino to? Siyempre kayo. No? Letter A is pastoral duties and letter B is the moral guidance. So, number 1, letter A is pastoral duties. So, ano ang pastoral duties? So, in your internship, so you have your duties and responsibilities. Kung baga, nakasalalay sa ato ang libro. So, number 1, unsa inyong duties? Call to duties or call of duties. So, number 1, under sa A is visitation. Lisod ba ang visitation? Dili. Ha? Mag-hike lang ka, abot na. So, atong lantawon sa visitation. Kinsa may atong ginabisitahan? Member. Sige. Sure, na member ha? Okay. Sige. In your duties is to visit or house visitation with your members. Kasi kung nagbisita ka sa dili members, lahi na po to. Pwede to siya sa evangelism. Mahitabo. No? So, ang visitation, ato ka dito, nga kauban ang mga membro. Pero, naatay bantayanan sa visitation. Dili pwede mamisita ang intern, nga ang membro dito usara. Either ang asawa ra, kung ang halimbawa, ang intern is lalaki, then ang naa dito, ang asawa ra, o ang mama ra, so duwara mo dito, so pwede mo uli lang sa ka. Hindi mo abot ang mga anak, pwede na ka mo balik. With the communications. Okay? Second one, duties is the Sunday service. Siyempre, ang Sunday service, imuha man jud na nga responsibility. Alangan naman, wala ka diha. Okay, ito, number 3, prayer meeting. Duties ba na to? Okay, either ang church nagkandak og prayer meeting or mosugyot ka, kung naa ka sa pastoral, mosugyot ka, pwede ba mga igsuon mag-prayer meeting ta karong Saturday or Wednesday? No? Kung naa. Number 4 is the monthly report of accomplishment. So ito, monthly report of accomplishment. So karon naa naman ta sa mga bagong teknolohiya, you can send your monthly report accomplishment with our to our group chat. Pastor? Ba? Oh. Dito sa GC, sa faculty and students, ang mga interns, dito mo send sa inyong monthly accomplishment. Halimbawa, ano man inyong accomplishment in a month? Nakasangyaw ka o pila ka kalag? 20. Oh, butang na nimo dito. Naa kay youth activities. Accomplishment man na nimo. Namisita ka sa mga membro, pila ka balay sa usa ka semana. 30. Oh. Noon. Tingala ka nga imong membro 12 ra imong nabisitahan 15. Kuha man ang tulog leng. Amot atong mabalay. Oh. So you can send your monthly report. Dili siya weekly, kundi monthly. Dayon sa monthly pud interns and students, including your
money received and in kinds. Wow. Halimbawa, naka-receive mo og money nga 1,000. Dayon naka-receive mo og in kinds. And time. Like bugas, Okay. kana. So inyo hapon na dito nga indicate. Kitagaan kong snack, Pastor. Okay. Next is Bible studies. Siyempre, kato na kanina. So, naa kay Bible studies outside and inside. So, your duties is to study. Dili kay natulog na ka sa imuhang pastoral. Dili kay kasigira kag kuan dito. So, naa jud kay Bible studies. Whether outside or inside. And number 6 is evangelism. So, daghan kay duties, no? Mm. Pastoral duties. So, dili lalim di ay ang mo intern. So, pastoral duties, number 1, visitation, Sunday services, prayer greeting, monthly reports, Bible studies, and evangelism. Unsay kulang? Children og kuan. Kasama na siya. Outreach. Okay. Bilong na siya sa evangelism, ang imuhang mga outside na mga activities. Okay? So, your duties as an intern. So, pastoral, do the works of an evangelist. And then, ang gihisgutan po ni Pablo is ang pastoral, kanang as a pastor is a shepherd. No? Magbalantay. So, muna ato ang responsibilities. Ang katungganan na to. Okay. Teacher. So, second one, letter B, under sa responsibilities of intern is the moral guidance. Ano yung moral guidance?